Breaking news, Embahada ng China nagpahayag ng nakahanda sa anumang digmaang nais mangyari ng US laban sa kanila, kung saan ang post na ito umano ay bunsod ng mga karagdagang taripa na ipinataw ni Donald Trump laban sa China. Kung kaya't ayon sa Embahada ng China sa Estados Unidos, kung digmaan ang nais ng US, mapataripa, kalakalan o kahit anong klaseng digmaan pa, ay nakahanda ang China na lumaban sa kanila, kung saan ay agad namang sinundan ng Foreign Minister ng China ang pahayag na ito at iginiit ang kanilang karapatang tapatan ang ginagawa ng US laban sa mga Chino. Pero gaano na nga ba kalakas ang China? Kaya na nga ba nilang sabayan ang US sa kahit anong klaseng digmaan gaya ng sinasabi nila? Kung pagbabasihan natin ang ekonomiya ng US at China ay mapag-aalaman natin na halos 40% nakalalamang ang Estados Unidos, kung saan ay nangangahulugang mas malaki ang panggastos ng US para sa anumang naisin nito kumpara sa China. Bukod pa riyan ang populasyon ng US ay mas maliit ng higit sa 4 na beses kumpara sa China, kung kaya't sobra-sobra pa ang pondo nito para sa mga proyekto para sa mga mamamayan nila. Kaya naman pagdating sa militarisasyon ay nagagawa nilang gumastos ng sobra-sobra, kaya't nagtataglay sila ng pinakamaraming base militar sa buong mundo at nagagawa pa nilang magdala ng tulong sa anumang panig ng mundo. Kaya't napakalinaw na pagdating sa pera at puwersa ay napakalayo ng agwat ng China. Pero bakit nga ba naglakas ng loob ang China na magpahiwatig na handa na silang labanan sa kahit anong uri ng digmaan ng Amerika? At ang pinakamakatotohanang kasagutan ay dahil malinaw sa China na higit na nakatuon ang Trump administration sa ekonomiya kaysa sa paglulunsad ng isang aktwal na giyera. Kung kaya't malinaw para sa kanila na hindi hahantong sa isang aktwal na digmaan ang mga pahayag nila, bagkus ito ay maaaring makita lamang ng mundo na napakalakas na ng China para makumpiyansa ang handanan nilang tapatan ng mga Amerikano. Gayunpaman ay isa rin itong indikasyon kung gaano sila naaapektuhan sa mga taripang ipinapataw ni Trump mula sa kanilang mga produkto. Ang tariff war kasi ng US at China ay may napakalaking advantage para sa Amerika, kung saan bagamat ang mismong mga negosyante ng US ang magbabayad ng karagdagang taripa mula sa mga ini-export nilang produkto mula sa China, ay nagbibigay naman si Trump ng mga tax cuts o bawas buwis para sa lahat ng mamamayan ng US. Samantala ang China, dahil halos ang kanilang pamahalaan lamang din ang nagmamay-ari ng halos lahat ng kumpanya mula sa bansa nila, ay sila lamang din mismo ang maaapektuhan ng taripang idinadagdag nila. Kaya't sa madaling salita, gumantiman ng pagpapataw ng taripa ang China ay maituturing lamang itong formalidad upang ipakita na kaya nilang tapatan ng Amerika. Sa madaling salita, dahil ang China ang nagmamay-ari ng halos lahat ng kumpanya sa bansa nila, ay maaari na lamang nilang pigilan ang kanilang mga kumpanya na makipagkalakalan sa US kung talagang nakahanda sila. Samantala sa US ay hindi nila basta mapipigilan ang mas maraming negosyante na tangkilikin ang produkto ng China, kung kaya't idinadaan ng US ang pagpigil sa pagpasok ng produkto ng China sa bansa nila sa pamamagitan ng taripa, habang binabawasan nito ang mga buwis ng mamamayan nila, kasabay ng pag-aalok ng mga pautang ng gobyerno sa mga negosyanteng nais lumikha ng negosyo sa loob ng bansang ito. Kung kaya't galit na galit ang China sa taripang ipinapataw ni Trump para sa kanila, dahil malinaw na ang paghihigpit ng US sa produkto ng China ay nakapagpapahina ng investments mula sa ibang mga bansa patungo sa China na nagdudulot ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Gayunpaman, dahil ang pamahalaan ng China ay walang oposisyon na kukontra sa mga ginagawa nila, ay nagagawa nilang mangutang ng mangutang sa loob mismo ng bansa nila, kung saan ang pagbabayad ng kanilang utang ay tila nga misteryosong nababawasan, kung kaya't nagkakaroon sila ng napakaraming pondo upang mapalakas ang militarisasyon nito. Kung kaya't binansagan sila ni Trump noon na money manipulator dahil sa pamamaraan nilang ito. At dahil nga mayroon ng napakalawak na sandatahan ng China, ay nagagamit na nila ito upang bulihin ang maliliit na bansa gaya ng mga bansa sa Asya. Subalit kung magkakaroon man ng digmaan sa pagitan ng US at China sa panahong ito, bagamat maaaring maraming sandata ng US ang maaaring mawasak ng mga Chino, ay malinaw naman na magagawa silang pulbusin ng mga Amerikano. Gayunpaman, kung hahantong ang labanan ng US at China, nakahahantungan ng direktang pakikipagtulungan ng Russia, North Korea,
Iran at iba pang mga bansang kaalyado ng China at Russia. Bagamat kakayanin pa rin silang pulbusin ng US at allies, ay maaari namang mawasak ang mundo dahil sa mga nakalalasong kemikal na maaaring kumalat dito. Kaya't ang ginagawa ni Trump sa panahong ito ay muling maibalik ang malakas na impluwensya nito sa mga Ruso habang pinapahina ang ekonomiya ng mga Chino. Dahil sa paraang ito mapalaban man sila sa China, ay maaaring hindi makikialam ang Russia kung sila ay may maayos na ugnayan sa US na maaaring humantong pa sa pagtulong ng Russia sa US upang mabawi naman ng Russia ang mga teritoryong pinagtatalunan nila ng China, kung saan sa paraang ito ay mas mapapalawak pa ng Russia ang teritoryo nila habang mababawasan naman ang napakalaking tinik sa lalamunan ng US dahil sa pagbagsak ng China. At kung ang US at Russia na lang ang matitirang pinakamakapangyarihang bansang magkakumpetensya, ay maaaring hindi na ito basta na lamang hahantong sa mga digmaan dahil ang paglakas ng Russia ay maaaring magbigay ng pangamba para sa iba na muling lumikha ng digmaan laban sa kanila, habang ang Russia naman ay madaling mapagtatanto na gaano man sila kalakas ay magagawa pa rin silang pabagsakin ng mga Amerikano, kaya't mas madali lamang ang negosasyon ng kapayapaan kung ang US at Russia ang matitira at mapapalitan na ang pamahalaang salot sa buong mundo na komunistang partido ng mga Chino. Ito ang mga pinakaposibleng mangyari kung talagang lalabanan ng China ang US sa kahit anong digmaang sinasabi nila. Gayunpaman ay malinaw sa China na makaiiwas pa sila sa digmaang ito hanggang hindi nakukuha ni Trump ang tiwala ng mga Ruso, kaya't nagmamatapang silang magpahayag na nakahanda sila sa giyera dahil ang kaya lamang naman ng China ay ang maliliit na bansa at isla, dahil kung hindi sila takot sa US ay matagal na sana nilang sinakop ang Taiwan at kahit pa ang Pilipinas. Pero dahil nga buong-buo pa ang puwersa ng US ay walang magawa ang China, kaya't hinihintay nito ang pagkakataong maglaban ng US at ang Russia at sinusuportahan ng mga bansang lumilikha ng giyera upang subukang pahupain ang pondo at militarisasyon ng Amerika sa pamamagitan ng mga military aid nito sa kanila. At ito ay dahil sa kanilang pagnanais na maghari sa buong Asya upang kalaunan ay matiyak nila ang pagkapanalo laban sa Amerika. If the US has other agenda in mind and insists on waging a tariff war, trade war, or whatever war, China will not flinch and is ready to take due response.